Ay, magandang gabi po. Malapit na magmadaling araw at ito ay ating pag-usapan. Ang title po ng ating pag-usapan ay Itim ang Balak. Iba ang lumabas sa resibo kaysa binoto. Ito po ang reklamo ng mga OFW natin na nakaboto na sa online voting. Kaya nagtatanong, ano bang online voting na kapalpakan ito? Ito ba is Smartmatic 2? Yan, sasagutin natin. Pero bago ang lahat, nais ko muna kayong idadalhin sa isang awit na aking hinanda na kinumpos bago-bago lang para sa episode na ito ng aking vlogging. Kaya hanggat maaari, ay nais ko po na makapag-compose ng kanta para sa bawat vlog ko. Dito, kukunin natin ating kanta. Ito po ay nakatutok para lang po sa eleksyon, itong kantang ito. Ito po yan. Open. So, ito po yan. Maraming OFW nagireklamo sa resulta ng boto nila sa online. Halimbawa, binoto nila si Bato, pero lumalabas sa QR code si Tito Lapid. Sinadya daw yun, sabi ni George Garcia, para daw hindi magagamit sa voting. Meron bang bibili ng boto sa abroad? Ikaw talaga, George, napapatawa ka talaga. Hirap bilhin mga OFW na may pera. Di kaya ulitin ang Smartmatic. Pagtatapos na raw ng eleksyon, malalaman. O Diyos ko, tulungan mo kami. Tulungan mo kami sa kamay ng demonyo. Kaya uulitin ang Smartmatic. Pagtatapos na raw ng eleksyon, malalaman kung binoto ay nagina. O Diyos ko, ligtas mo kami sa kamay ng demonyo. Ibang-iba ka, Diyos, ibang-iba ka, Diyos, ibang-iba ka, Diyos, mandaraya talaga. Ibang-iba ka, Diyos, ibang-iba ka, Diyos, ibang-iba ka, Diyos, mag-resign ka na lang. Ayan Inaalay ko yan kay George Erwin Garcia. George, halata ka na talaga, George. Wag ka na magkunwari, halatang halata ka na. Ang mission mo dyan ay para wasakin ang kinabukasan ng Pilipino. Ang mission mo po dyan ay halatang halata para mapagbigyan mo ang iyong boss na walang iba. Boss ko! Ikaw ang boss ko! Si BBM. Kaya hindi na kami maniniwala na hindi magkadayaan itong darating ng eleksyon. Akalain mo ba naman? Para maintindihan yung punto ko dito. Sa batas ng Republic Act 9369 at saka
yung nakalagay doon, internet voting? Wala. Nakalagay lamang electronic voting. Pero walang nakalagay na internet voting. George, ang internet voting, George, safe lang yan kung through email. Lumalabas po na yung internet voting ninyo ay para ka lang bumibili sa Shopee, sa Lazada, o sa Amazon, o sa Temo. Parang ganun. Ibigay mo ang iyong mga ID, ibigay mo lahat ng sasabihin mo. Hindi safe yan, George. Bala ka kung anong sinasabi mo, George, pero naniniwala po ako, everything that goes through internet is hackable. Ganun lang ho kasimple. So ngayon, hindi pa nga tayo naghahack na makikita natin ba kung may naghack o wala. Ito na ang pinaka-problema. So ang proseso nila, para maintindihan ninyo, lahat ng kamag-anak ninyo o kayo mga nakikinig sa akin, mga nasa abroad, ang gagawin sa inyo, para kang nag-enroll sa para kang magbukas ng account sa GCash. Ilagay mo pangalan mo, lagay ID mo, papakunan, tapos ang cellphone number na ginamit mo, dito naman email address na ginagamit. Pagkatapos, pasok ka na, magpadala ka ng pera, ganun ang gagawin. So ganito ang gagawin lang para magkaroon ka ng account. Parang mayroon kang Comelec app na ginagawa nila. Tapos, pag bumoto ka, lalabas ngayon, pag binuksan mo ng app ang tawag, talagang app. Pag bumoto ka doon kung sino-sino ibuboto mo. Tapos, dahil OFW kayo, sa abroad kayo, ang boto po ninyo ay ganito mangyayari. Pipili ka sa senador. Pipili ka sa mga party list. Tinataya mga 2 million mahigit ang mga OFW registered voters. Pero sa ngayon, mga 50,000+ pa lang nakarehistro. At masama naman ang nangyari. Masamang balita. Yung mga unang mga tao na bumoto, mga unang OFW bumoto, nagreklamo. Iisa ang reklamo. Ang reklamo po ay ganito. Binoto nila, kung sino-sino binoto nila. Tapos, pag inon mo na, pag sinend mo na, ang iyong mga boto, babalik kayo sa iyo, lalabas ngayon sa iyo yung QR code na nakalagay, your votes are. Nakalagay gano'n, your votes are. Ibig sabihin, pag boto mo, pag send mo, pag click mo ng send, babalik sa iyo ang resibo, QR code. Na supposedly, ang QR code ay magbibigay sa iyo ng indikasyon kung ang binoto mo nga ay totoong na rehistro. Kung ang binoto mo nga ay yung totoong mga taong binoto mo. Adios, patria adorada. Región del Sol Querida. Hija del Mar de Oriente. Ang nangyari sa atin ay dito. Lumabas, binoto halimbawa si Bato, ang lumabas si Lito Lapid sa kanilang resibo. Anong pinaliwanag ni George Garcia? Paliwanag nila, pati yung kaklasiko na si John Rex Laudianco, kaklasiko sa PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila, Kalisublo. Sabi niya, sinadya daw yun. Sinadya. Bakit sinadya? Di ba? Ano ngayon ang mabibigay na sasabihin natin na kawalan ng tawag diyan, na mapapanatag ang loob ng mga butante ng OFW. Mapapanatag mo lamang sila kapag paglabas ng resibo, yung binoto nila mismo, iyan ang lumabas. Ang nangyari, iba. Paano ito? Tapos magpaliwanag kayo, sinadya nyo? Sinadya! Tapos ang pakay daw ay para maiwasan ang pagbebenta ng boto. Ibig na sabihin po, yung mga mahal nating OFW, mga kamag-anak na natin nagbibigay ng pera sa atin sa Pilipinas, ay may kaisipan pa na magbebenta ng kanilang boto. Parang imposible naman. Ang mga butante natin na OFW, maraming pera yon. If there is someone who would sell his vote, they are the last to sell. Ganun ho kasimple yan. Tapos,
Naghanap lang kayo ng katwiran na bisto ang inyong scheme na sinasabi ni Attorney Harold Respicio na gagalawin nyo lang source code, yung program doon, pinaka-program, pinaka-root na program ng makina ay papasa na ngayon. Siyempre, pag nag-send itong mga OFW, ang sending nila ng kanilang boto ay mapupunta sa database ng COMELEC. At ang database ng COMELEC ay hawak nila. So sino ang may access sa Pandaraya? Sila lang, taga-COMELEC lang. So, kung babaguhin mong command sa computer, alam ba kasi saka nakapag-aral naman ako sa basic programming. Parang Tagalogin natin ang program. Oh, sa bawat boto kay Lito Lapid, kay Bato, ilista kay Lito Lapid. Bawat boto kay Bungo, ilista kay Bung Revilla. Sa bawat boto kay yung mga ganun ang sistema, ganun lang kadali. So, the only way para ma-promote ang transparency, para mapanatag ang mga botante na bumoto na ang kanilang binoto ay sadyang yun mismo ang lumabas, yun mismo ang nabilang, yun mismo ang nabasa, ay dapat nilabas yung resibo, kapariha din. Mali na yun, hindi na pwede yun mangyari. So, yan tingnan natin ito ngayon pakinggan muna natin yung proseso na pinaliwanag ng COMELEC ayon sa kanilang website. In fairness to the COMELEC, pakinggan muna natin ang kanilang paliwanag. Yan Sa 2025 national elections, ginawang mas accessible at madali ang pagboto ng mga overseas voters. Dahil pwede nang bumoto online mula April 13 hanggang May 12, 2025 sa 76 posts na gagamit ng online voting and counting system. Alamin natin ang proseso para maging maayos ang pagboto ninyo. Mga kailangan tandaan para sa internet voting enrollment. Dapat isa kang active registered voter. Siguraduhin mag-enroll sa Start Voting. Sa ballot form page, i-click ang bilog sa tabi ng pangalan ng kandidatong iboboto. Makikita rin ang maximum number of votes per category. Maaaring bumoto ng mas konti o hindi bumoto sa category na yun. Matapos makumpleto ito, i-click ang Next.
I-review maigi ang balota. Kung kinakailangan, maaaring bumalik at i-edit ang balota. Kung tama na ang balota, pwede nang i-click ang Cast Your Ballot para maipadala ang inyong encrypted na balota sa isang secure digital ballot box. Matapos nito, voting is complete. Maaring i-click ang Finish or ang Download para makakuha ng kopya ng voter receipt. Ito ang nagpapatunay na matagumpay na naipasa ang inyong balota. Maaari nyo i-print at i-download ang digital copy ng inyong voter receipt. Maaaring gamitin ang QR code sa voter receipt upang i-track ang inyong balota sa ballot box anumang oras sa voting period. Sa darating na 2025 national elections, saan ka man naroon, makakaboto ka na. Huwag palampasin ang pagkakataon. Bawat boto ay mahalaga. So, naklaro ninyo? Alam niyo nang ibig sabihin? So, proseso ay boboto ka online. So, para kang nag-fill up ng ay magandang gabi pala, Ma'am Ler Ancheta. She is from Sweden. Okay, sana yung iba pang mga OFW makinig po ngayon kasi inyo po ito. Kayo po ang nakakasalalay dito. So, ngayon, klaro, very clear na kapag makapag-enroll ka na, ay pwede ka nang bumoto. Pag boto mo, click lang. Pagkatapos, ang mabutuhin mo lang ay mga senador, 12. Tapos, bubuto ka naman sa pagka-party list kung sino iboboto mo na party list. Pagtapos yan, send. Ang ibig sabihin, wala kayong nakikitang baluta. Di ba? Wala kayong nakikitang baluta. So, ibig sabihin, nang huhula ka kung saan pupunta yun ang iyong boto. Ngayon, bibigyan ka ng resibo na QR code. Ang resibo na QR code. Langga, QR code ang resibo. Dapat, pag kinlik mo ng cellphone mo, picturean mo ng cellphone mo, ng camera ng cellphone mo, ang QR code, lalabas ngayon ang link. I-tap mo ngayon ang link, lalabas ngayon kung sino ang mga binoto mo. Tapos, marami nagreklamo kasi ang nangyari, nang nag-click sila, iba ang lumabas. Ito halimbawa, ipapakita ko sa inyo ang example. Ito ha. Let us now see. Itong kuha na to ha. Ito, yung una na report. Marami ang mga OFW nagreklamo na iba yung binoto nila, paglabas sa resibo, ibang lumabas. Tingnan ninyo, isa ito sa napakaraming nagreklamo. Ayan ah. Ang ballot ID. Ulit. Guys, mauni ang ako ang ballot ID. Nakasibuano kasing salita. Sabi na ito daw ang kanyang ballot ID. O kinsa ang mga ninggawas diha. Balon Roberto, man tawag ko kailaan na, man ako nag-vote. Balon Roberto. Independent. So lumalabas, dito ha, lumabas sa kanyang this is your ballot content. Nakalagay palaking ko. So nakalagay dito, tingnan nyo, nakita nyo, this is your ballot content. Ibig sabihin po, result of your vote, look up. Tapos bumoto ka, ito yung ballot ID mo. Pagkatapos nakalagay ng ballot ID mo, nakalagay kung sino yung binoto mo, resibo mo, this is your ballot content. Locate another ballot. So ibig sabihin, ano nangyari dito? Tingnan mo ang paliwanag niya. Ulitin natin. Tawag ko kailaan na. May mga binoto hindi niya kilala. Wala man ko kailaan na hindi niya kilala. Si Roberto Balyon, yan po yung magsaysay awardee na kandidato pagka-senador. Nandiyon po. Nakatira po siya sa Zamboanga, Sibugay. Vote. Balon Roberto. So, hindi niya binoto si Roberto Balyon. Busita. Si Colonel Busita, hindi naman niya binoto. Ba't lumabas? Colonel Busita. Pacquiao, oh my God. Si Pacquiao, hindi naman niya binoto. Bakit lumabas? Ang ninyo, kumilik sa mani. Naana dahil mo butar diha.
Daan, Oh, Balbuena. si Balbar Oh, Balbuena. dili mao. Ako mga gipang butan, unsa ni? Oh, hindi daw niya ang ganyang binuto. Bakit? Ano Lakson yun? mo. O, si Ping Lacson, hindi daw niya binuto. Guys, dili ni tanan ang akong gipang butar nga mga candidates. Focus din sa Comelec na ano sila gi Oh, yung program daan. Abi Binay, Binay. Abi. Uy. Look. Kasinyo. O, Teddy Casino, binuto. Naruhay ta, nagbuta ta daan, ka excited lang tanong, mamukas atong votes no nya. Di ay mauni yung gipang sulod. Casino Teddy. Huy, Hmm. ang akong gibutar guys, straight ta. Uy, Bong Revilla. Bong Revilla. Straight ta guys sa PDP ra gyud guys. Unsa naman ni? Oh. Ramon Revilla, hay nako. Wala, kahit isang PDP lumabas ah. Attorney Angulo. Mag-sure lang, wala yung nasunod ani nga ako ang gusto nga Villar Camila o kani ako ning nabutar. All the rest guys, dili ni tinuod. Mustafa huy unsa ni? Uy, workers peasants, Duterte youth ang akong gibutan. So, klaro, no? Gusto ko lang klaro. Dito, very clear na ang binoto niya, sabi niya, ay puro mga PDP. So, ibig sabihin, mga botante na ini-endorso ni Duterte. Kung ano man ang boto niya, kung ano man dahilan niya, yan ang binoto niya, wala akong magagawa, yung karapatan niya yun. Pero nang binuksan niya na yung your ballot content is lumabas. Ilan? Ang 12 na nakalista, hindi yun, ang isa lang lumabas sa binoto niya na meron doon, si Camille Villar lang. Yung iba hindi niya binoto. Tapos, ito pagkatwiran na nilabas ni George Erwin Garcia, tsaka yung kaklase ko na spokesman ng Comelec na si John Rex Laudianco, ang sabi nila, sinadya daw yun ng Comelec para hindi daw maibebenta ang boto. Kabunyog, John Kabidbid, paano ba mangyari ito? Paano ba ibebenta? Sige nga, tulungan niyo ko mag-isip. Pag-comment kayo, babasahin ko. Paano pwede mangyari na ibebenta ng OFW ang kanyang boto? Ang simula ng boto ng OFW is April 13 hanggang May 12. Paano magboboto? Paano? Pupunta ba? Halimbawa, si Vilma Santos na matakbong gobernador sa Batangas. Pupunta pa ba? Lilipat pa ba si Vilma Santos o mag-utos siya ng mga tao? Pupunta sa Hong Kong, Singapore, pupunta sa Kuwait, pupunta sa Saudi Arabia, pupunta sa Qatar, pupunta sa UAE, pupunta sa USA, pupunta sa Canada, pupunta sa New Zealand, pupunta sa Australia, sa Hong Kong, sa Singapore, sa China, at sa iba-iba pang lugar. Para labang mamili ng boto, pwede ba yung mangyari? Ang hirap ng rason ninyo, George Erwin Garcia, paniwalaan. Na ang lumabas, ang totoo dyan, nahuli kayo. Tapos, may isa pang kasama nila nagpaliwanag na yung labas to sa QR code, pag binuksan ng QR code, pag i-click mo sa cellphone mo, lalabas ngayon ang laman ng QR code, ang sabi nila daw, lahat ng ballot candidate, bakit yung sa senador yung kanina pinakita natin sample, 12 lamang yun ang pangalan na nakikita natin. Wala nang iba. Bakit hindi naman nakita ang lahat? Niloloko nyo kami. Naniwala sana ako sa inyo, George Garcia, kung ang lumabas sa QR code ay lahat ng kandidato pagka-senador at lahat ng kandidato sa party list. Hindi. Ang party list, tundaan nyo, lumabas ay isa lang. Para pagka-senador, lumabas 12 lang. Bastos ka talaga, George Erwin Garcia. I cannot accept this explanation. Kaya mag-dig up pa kami, mag-dig up pa ako kung ano bang para makasuhan ka ng gusto na naman. Tingnan naman natin yung pangalawang yung pangalawang report. Ito may na-compile pa rin ako na ito. Actually, marami ang nagreklamo. Bihira lang ata ang nakuha ko. QR code.
Ito po yung lumabas. Merong si Brosas, si Brusas naman nagboto dito. Bato, marami, si Cayetano, si Lito Lapid. Yung mga hindi ko naboto ba, nagtataka ako, naguguluhan ako, bakit ganyan? Andyan din si Rebella, si Binay. Ang dami nilang ang daming nakalagay diyan kaya di namin naintindihan. Pero at least may proof kami na yan yung nangyayari. 'Di ba? Nandiyan din si Revillame. Klaro naman yung mga boto ko, 10 senators ng PDP plus Honasan at Gonzales. Pero so far di ko nakita si Gonzales diyan sa QR code na yun. Guys, sa mga nagtatanong doon sa resulta ng votes ko, yan po siya, 'di ba? Clear naman po na 10 senators po yung binutuhan ko, PDP plus si Honasan at si Gonzales and Duterte Youth Party List. Pero nang chinek ko po sa QR code, ito po yung lumabas. Merong si Brosas, si Bato, marami, si Cayetano, si Lito Lapid. Yung mga hindi ko naboto ba, nagtataka ako, naguguluhan ako, bakit ganyan? Andyan din si Rebella, si Binay. Ang dami nilang ang daming nakalagay diyan kaya di namin naintindihan. Pero at least may proof kami na yan yung nangyayari. 'Di ba? Nandiyan din si Revillame. Klaro naman yung mga boto ko, 10 senators ng PDP plus Honasan at Gonzales. Pero so far di ko nakita si Gonzales diyan sa QR code na yun. Guys, Okay, yan So at least nakikita nyo na. Ano to, alarming na to. This is not a joke. Very, very serious ito. Ito, pakinggan natin yung iba pa na nagreklamo. Ito, may ipapakita ko sa inyo na very clear ang pagka-explain. Ito ay naka-steady, naka-screenshot na. Ito siya. So nakita nyo yan? Palaki natin. So ito yung screenshot niya. Dito kung makita mo ang aking cursor, ito po yung mga binoto niyang senador. Yung mga binoto ni senador, basahin ko. Ay si JB Bundok, sino ba ito isa? Si De La Rosa Bato, si Bungo, tapos sino to? Si Raul Lambino, si ba to? Hindi masyado magbasa. Marcoleta, tapos si Ivy Marcos, si Mata, si Kibuloy, si Dr. Martinez, si Pili Salvador, si Camille Villar, at saka sino to isa, si Jimmy Hinlo ba to? Okay. So anyway, ang nakalagay, ito na ngayon yung kanyang, titingnan naman natin ngayon ang lumabas na QR code sa kanya. So ang QR code dyan napakaliit kasi basahin eh. Tingnan natin kung mabasa natin to.
Binasa ko. Hindi malabo. Anyway, punta tayo sa kasunod na sample. So, iba lang ako nakita na sample na iba. Anyway, ipakita ko na lang ang sinabi ni Attorney Respicio. Ito, inexpililiwanag ni Attorney Respicio kung paano ang diskarte. Ibig sabihin, pinakita niya rin na hindi talaga, mahirap talaga i-depensa sa hacker itong nangyayari sa atin. Pakinggan natin si Attorney Respicio. Cryptographically signed at rin-record sa blockchain at yung mga database, Ulit. kung yung number one This man suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting, pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting up to the last minute ng eleksyon. The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo, which is lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rin-record sa blockchain at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. Kung yung number one suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting, pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting up to the last minute ng eleksyon. The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo, which is lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rin-record sa blockchain at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. Correct. Hindi walang mga OFW na nagbebenta ng boto. So ngayon, nais ko lang din pasalamatan si Maximors. So ito pong email address ko dito, pakipadala sa akin ang iyong mga documents na nakita dyan sa records mo. totokausing@yahoo.com. Pwede rin sa aking messenger. Kasi para ma-address natin yan. Si Sildam Nelson ay ipakulong si COMELEC. Si Rengs lang, hay nako mga DDS. So, Anyeras, hay nako, gawa na naman yan. Hindi po ito fake news, Anyeras. Katotohanan po ito. Presperes, lahat kayo basta kontra sa inyo, tinatago rin yung fake news. Ano ba kayo nata ma-fake news sa mundo? Mali naman po yun. Magsabi ko yung fake news, wala naman kayo basihan na fake news. Romel Bengson, sa halip na i-consider ang suggestion ni Attorney Respicio, ginapang online voting, edi lalong may pinadali ang pagmanipulasyon, nakakapanginig talaga ng laman itong sistema ni Garcia. Romel Bengson, sa halip, so Rolando Rosales, watching from Milan, Italy. Bravo! Carl McShort, sana makulong lahat ng COMELEC. Tama nga, dapat bawal ang ginagawa nila. Tapos si Maximus, messenger ni sir? Okay, itong messenger ko. Green ang damit ko dyan. Yan ang messenger name ko. So, anyway, hindi na po ito fake news Amniras. Kasi bakit? Ipakita ko sa inyo ngayon na inamin naman ng COMELEC.
na nangyayari. Ito po, parinig ko sa inyo. Ito po yung paliwanag ni Garcia. Kaya next time, pag magsabi kayo fake news, dapat may katibayan kayo na fake news. O ito, hindi po ito fake news. Oh. Mismo si Garcia inamin Philippine niya. Elections Commission denies a supposed glitch over online voting following concerns raised by some overseas Filipino workers about their ballot receipts. The poll body also rejected claims of vote rigging, saying there's nothing irregular with the process. Johnson Manabat has tonight's top story. The Commission on Elections denied rumors of an alleged glitch on the first day of overseas online voting. COMELEC Chairman George Garcia sought to allay concerns raised by some overseas Filipino workers who shared their experience on social media platforms. At least one voter from South Korea said while he was initially excited to cast his vote, this was replaced by confusion after casting his vote. Doon may option na nakalagay na pwede kong i-verify kung i-cast ba yung vote ko. Opo. And then suddenly nga po ay medyo parang naguluhan ako. Bakit iba yung lumabas? Ang daming code ko, kung ano ng mga letter or whatsoever. And may pangalan ng ibang kandidato. Which is, hindi ko nga kilala yung kandidato na yon. June Valenton said he was expecting to see the names of the candidates he picked. Garcia, however, explains what the voters saw was a QR code, a security feature that is part of the internet voting process. The poll chief says this is to avoid being used as proof for vote buying. Garcia also reminded voters that taking pictures of the official ballots and its receipts is prohibited. This also covers online voting. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo at ito yung party list na pinili niya. Pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon ay yung sa QR code pero hindi po nangangalugan na yun ang binoto nila. Labo Pero mo nasa talaga. encrypted script yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. So yan po ay paraan to protect security po yun. Hindi Security. po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Ay, Garcia nako. assured the public the election system for the 2025 midterm polls is secure and went through rigorous source code review attended by poll watchdogs and other election stakeholders. Based on COMELEC records, there are about 1.2 million registered overseas Filipinos for these upcoming midterm elections. According to Garcia, this figure is a little lower compared to the 2022 data. So anyway, Will remain open until May 12. Meantime, a show cause order has been issued to 4 candidates in Masbate over their alleged use of the emergency alert messaging system to campaign in the upcoming elections. The 4 candidates mentioned by the COMELEC are ay nako. So anyway, na problema ko dito sa So at least natapos na 'yon. Nasingitan ako ng ibang ibang balita. So ipakita ko lang yung isang sinasabi ni George. Klaro yung paliwanag niya na kasama daw yun sa diskarte. Na kapag binuksan mo yung QR code, ang lalabas daw ay hindi yung binuto mo. Malabo yun. Paano ba yun? Ay, nako. Sana ba ako? Diyan na ba ako? Tika mo na. Ito, nakita ko na siya. Okay, anyway, nakita ko na yung nanggugulo sa aking live. So, anyway, what is very sure here is, that is very important. Nakita na natin na talagang hindi ka panipaniwala ang paliwanag ni George Garcia. Ang paliwanag niya po, sadya daw yung ginawa nila
para daw hindi maibenta sa mga vote buying ang boto ng mga OFW. Unang rason po, paano po mangyari yan? Sapagkat wala pong OFW na nagbebenta ng boto. Never, never, never. Hindi po ako naniniwala. Pangalawa, paano magkaroon ng bentahan ng boto na ang butante na doon sa abroad? Sige nga, alam ba ng mga kandidato rito kung saan yung mga butante sa abroad para puntahan nila? Ang labo talagang paliwanag mo, George. Tapos, sinabi mo na sinadya daw yun, yung makikita na sa QR code, pag binuksan ng mga butante na bumoto, ay hindi daw yun yung kanilang binoto. At gusto nila palabasin na kung ano makikita mo sa baluta ay yun daw lababas. Eh bakit? Wala mga 12 na maximum na butan na nakalabas doon sa binoto, nakalagay na pangalan, 12 lang na senador. Hindi naman lahat ng senador nakalagay ron. 64 ang lahat ng kandidato ng pagkasenador. Hindi naman nakalagay ron. Tapos, hindi naman nakalagay doon ang lahat ng party list. Isa lang party list nilagay nyo. Yung party list na hindi pa binoto ng tao. Kung sino pang binoto nyo, wala na kayong pakialam doon. O, kita ba dito mga makadidiis? Ayon lang tanggapin nyo ng katotohanan, fake news daw. Matuto na po kayo. Ang problema sa inyo, kung kampi sa DDS sa mga balita, tingin ninyo ay hindi totoo. Bakit kayo lang ba tao? Kayo lang mga Pilipino? Oh, nakita nyo na ngayon ang surge ng simpatiya pagkatapos ng aresto ni Digong. At pakataas 61% po ang trust rating ni Sara Duterte dahil sa ginagawa ng paborito nyong si BBM. Ako na po. Hindi ko maintindihan kayo kung paano yung gagawin ninyo. Tayo magiging totoo tayo. Let's get real kung ano nangyayari. Tingnan natin ang mga pangyayari kung yun nga ba ang nangyayari. Ganun po, maging totoo tayo sa pangyayari. Hindi yung mga imbento ng mga utak ninyo kung anti-DDS kayo. Hala, anti-DDS na kinabukasan, katapusan ng mundo, anti-DDS. Para kay mga vlogger dyan na feeling ko binayaran ni Bongbong Marcos para mag-vlog kontra lang kay Duterte. Pasensya na kayo, yan ang tingin ko sa inyo. Binayaran kayo ni Bongbong Marcos, ni Lisa Marcos. Oh, yan, klaro ha. Klaro, very clear na lahat ng nagbuto ng mga OFW na nagreklamo, ang binoto nila ay hindi yung lumabas sa kanilang QR code. Dapat ang QR code ay resibo. Papakita kung anong binoto ay dapat lalabas doon. Eh bakit hindi lumabas? Magpaliwanag ka tapos sabi mo, normal daw yun kasi ginawa nyo talaga yun para hindi may bebenta boto. Ulitin ko lang. Bakit? Kung nakaboto ako, halimbawa, nakita nyo naman yun sa ginawa lang parang app, i-click, 12 boto. Picturean ko yun ng cellphone. Ipadala ko dun sa mga kung sino nagbenta sa akin. Ganon ang vote buying kung ano. Ibig sabihin, kahit wala yung QR code, pwede ko ring ibenta kung gusto ko ibenta. Yung nagkiklik-click pa lang ako, hindi ko pa na-send, picturean ko na kagad. Ibig sabihin, kabubuhan yung rason, palusot lang talaga yun. Smartmatic 2 na po ang ini-insist ko ngayon na mangyayari. Smartmatic 2 ang nakikita ko na mangyayari. Ibang paraan nga lang, pero Smartmatic 2 pa rin ang mangyayari. Hindi mo pwede sabihin, George Garcia, na sinadya nyo yun para hindi makapagbenta ng boto ang OFW. Sinasabi ko na nga sa iyo na napakadaling ibenta ng boto kung talagang may intention ako magbenta. Bago mo isend ang boto mo, bago mo i-click, picturean ko muna ng cellphone. O di ka screenshot ko sa aking computer. What the heck? Pangatlo, George Erwin Garcia. Kaya nagpetisyon, may ibang grupo nagpetisyon na ipatigil yung online voting kasi wala po yan sa batas. Hindi po yan nakalista sa batas natin.
Ang nakalista sa batas natin yung automated counting machine. Yan, paano mo ngayon yung ma-check? Tapos sasabihin mo, ang checking, pagkatapos na ng eleksyon, forbida gilioris. Paano pa na ma-check kung walang magpa-file ng protest? Pwede ba mag-file ng protest ang mga butante? Pwede ba mag-file ang mga butante ng pabukas ng papabukas ng ng baluta ng OFW? Ang problema sa baluta ng OFW, wala pong papel, puro internet. Pwede nyo ma-manipulate. Kaya hindi po pwede ang walang paper trail. Kaya dapat umaksyon ang Supreme Court dito sa petition na nagpapatigil sa online voting. Hindi ito pwede. Hindi po ito pwede. Bahala na hindi makaboto ang mga OFW. Huwag lang ituloy ang eleksyon na ganito. Halatang halata na po. Imagine niyo mga kababayan ko, pag buboto ka, nag-send ka ng iyong boto. Tanong, paano malalaman na hindi dinaya ang boto ko? Internet lang yun eh. Parang nag-Gcash ka lang, papadala ko siya sa Gcash. Eh kung itanggi ng tao na yun, nagpadala na natanggap niya ang Gcash ko, asisingilin ako ulit. Ipapakita ko lang resibo, ito, yon may resibo. Kung ano ang pinadala kong pera, kanino at anong number, magkano, may pakita ko agad ang resibo. Ito, sa internet, anong resibo? Ibang butan, binoto ko si Bato, ang resibo si Lapid. Ngayon, walang papel yan eh. Screen voting lang yan. Tapos hindi mo pwede ikatwiran, George Garcia, na ginawa mo yun sapagkat nais mong bawalan ang pagharangan ang vote buying, ang pagbebenta ng OFW ng kanilang boto. Unang-una po, sa lahat ng Pilipino, ang OFW ay pinakamatibay at hindi nagbebenta ng boto. Pangalawa po, kahit wala po yung QR code na binago ninyo, ay pwede ko rin ibenta bago ko pag-click ko na, picturean ko na cellphone, ipadala ko sa Pilipinas, sabihin mo diyan kay Lito Lapid, binoto ko siya. Hindi ko isisend itong boto ko kung hindi niya ako i-Gcash. Hindi ba ganun lang kasimple yan? Bawal po lang. Magpepetisyon ako niya sa Supreme Court sa ganung ginagawa ninyo. Gagawa po ako ng petisyon. Ipapatigil ko kayo. Unang-una, yung the means employed is not capable of achieving the end that you want to happen. Ang gusto mo mangyari ay walang butuhan na magbentahan. Ang pamamaraan mo ginawa para hindi malaman ang pagbebenta ng boto ay binawalan mo sabihin mo na yung lalabas sa resibo ay hindi totoong boto. Ganun ang pamamaraan mo. At ang katwiran mo para hindi maibebenta ng OFW ang kanyang boto. Hindi mo ba naisip, George Erwin Garcia? Tandaan mo yung Carabao case na dinesisyonan ng Supreme Court. Yung Carabao case ay Inot versus Intermediate Appellate Court. Ano sinasabi ron? Binawalan ni Marcos Sr. noong araw ang bawal kasi magkatay ng kalabaw. So binawalan para maiwasan ang pagbebenta ng kalabaw ay binawalan niya yung pag travel magbebenta na, pupunta ka sa kabilang probinsya, katay ka dito sa province A, o di ka sa probinsya ng Rizal, pupunta ka sa Batangas, kasi malapit lang, bebenta ka doon ng mga kalabaw na kinatay mo, babawalan nila yun. Para ang purpose ay para hindi daw makatay ang kalabaw. Ngayon, ito naman, ang purpose ninyo para hindi makapagbenta ng boto. Pero hindi nyo naisip na kaya ko pa rin magbenta ng boto kahit ginanon ninyong QR code na resibo. Kasi pwede ko rin kunan
ang mga listahan ng binoto ko at ipadala ko kay Lito Lapid. Lito Lapid, ito ng binoto ko, isisend ko na kung mabigyan mo ko ng 20,000 sa GCash ko. Ay, nako. Anong klase mga pamamaraan ninyo? Ang bobo-bobo talaga o matalino ka talaga? Yun lamang ang masasabi ko. So para dyan, ipakantahin ko muna ang aking kinumpos na kanta bago ako magpapaalam. Benji Arsiga Carpio, nakaprogram na po election sa atin kaya pwede nila pre-program ang result. Yung ganun kinakabahan ko, Benji. Tapos Black Hat, kung hindi pakinggan ng Comelec, itong mga reklamo at lumabas ang mga tao bago ang halalan, magprotesta, pwede ba mag-declare ng failure of election? Nako, ipi-failure. Ngayon, unahan ko na to, gagawa ko na mismo ng petition sa Supreme Court na ipatigil yun. Rolito, ang voting system ng mga Amerikano sa abroad ay mail voting at walang internet voting. O yun, dapat mail voting. Kasi iniiwasan natin yung ganito. Romel Bengson, Dr. Toto, sinadya daw yan para daw sa proteksyon ng mga botante, baka naman proteksyon ng kanila. Pinaliwanag ko na hindi pwede mangyari na proteksyon. Karl Marxert, matinding karma darating sa magician ng Comelec. Regine Ford, mabuhay ka po. Attorney Kausing, Jonel Opgo, good morning, Attorney Engineer. Mang-uulam, hindi mangkukulam, mang-uulam. Dapat, umpisa pa lang, dapat sinabi na ng Comelec para alam ng tao. Benji Arsiga Capion, niluloko ni Garcia tayo, baka magamit sa vote buying. Jen Skig TV, sira ulo talaga si Garcia, pagbalik na ulit yung Hello Garci. Yon, totoo nga. Alex Olin, watching from Taguig. Pres Perez, bubuto pa rin ako pero recorded pala. May resibo ako at may karapatan na magreklamo kung sakali. Okay. Maximus, send namin mga online vote. O sige, pakisend nyo sa akin, ha? Tapos, titingnan ko, bubuksan ko ang aking messenger kung napadala na ba ninyo. Para yun ang magiging topic natin sa susunod. Sana naipadala nyo na sa akin. Ito. Sige, pakisend nyo lang sa akin, ha? At makita ko yan. Siguro dito sa sa Toto Kausing, kaya natin to. Doon na lang ipadala sa email ko, Toto Kausing, kaya natin to. Okay. At least natapos na natin ang basic. Sa susunod magpapalo up na lang tayo dito. Pres Perez, kami po kahit mga nagliliparang missile dito sa Israel, mabuto sila, Karl Marxert. Ay tigil na ang online na HCM na votingan na yan. Robin Roleto, ang voting system ng Amerikano sa internet. Okay, yan lang muna, hanggang dyan lang muna tayo at saka patugtugin ko lang muna bago tayo lumabas. Patugtugin ko lang muna yung kanta na ginawa ko para kay George Garcia. Maraming OFW nagreklamo sa resulta ng boto nila sa online. Halimbawa, binoto nila si Bato, pero lumalabas sa QR code si Lito Lapid. Sinadya daw yun, sabi ni George Garcia, para daw hindi magagamit sa vote buying. Pero
Ikaw talaga, George, napapatawa ka talaga. Hirap bilhin mga OFW na may pera. Di kaya ulitin ang smartmatic. Pagtatapos na raw ng eleksyon, malalaman. O Diyos ko, tulungan mo kami. Tulungan mo kami sa kamay ng demonyo. Di kaya uulitin mas magmatik. Pagtatapos na raw ng eleksyon, malalaman kung binugo ay nalina. O Diyos ko, ligtas mo kami sa kamay ng demonyo. Ibang-iba ka, Diyos, ibang-iba ka, Diyos, ibang-iba ka, Diyos, mandaraya talaga. Ibang-iba ka, Diyos, ibang-iba ka, Diyos, ibang-iba ka, Diyos, mag-resign ka na lang. Yan. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at magandang umaga po sa inyong lahat. Mayap aabak, laing bagabigat. Maray na aga, maayong aga, maayong buntag. Mapia mapita, langon sa inyo. Maray may naat.